Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang batiin kayong lahat na nakatutok ngayon. Sana'y nasa maayos kayong kalagayan saan man kayo naroroon. I-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood dahil nakakatuwang isipin na kahit magkakalayo tayo ng lugar, iisa ang kwentong sabay-sabay nating susubaybayan. Ngayon, samahan ninyo ako sa isang masalimuot, mabigat at nakakaantig na istoryang unti-unting bubuo lang sugat, hiwaga at katotohanang matagal nang nakabaon. Sa malamig na umaga sa Baguio, tila laging may kakaibang lungkot na nakakapit sa hangin. Ang mga ulap ay halos bumababa sa bubong ng mga gusali at ang mga sasakyan sa Session Road ay waring nagmamadali palayo sa sariling mga iniisip. Sa gitna ng siyudad na sanay sa turismo, pasyal at magagandang tanawin, nakatayo ang isang hotel na matagal nang itinuturing na isa sa pinakaprestihyoso sa lugar, ang Hotel Amaranth. Maraming banyaga, artista, politiko at negosyante ang dumaraan sa pinto nito. Mula sa makinang na salamin sa harapan, sa mabangong bulaklak sa lobby, hanggang sa nakasisilaw na chandelier na tila sumasalubong sa mga bisita, halos wala kang makikitang kapintasan sa lugar. Ngunit, gaya ng maraming magagandang bagay, may mga bahaging hindi nakikita ng mata ng karaniwang tao. Sa likod ng kislap ng Hotel Amaranth ay mga empleyadong alos di na makauwi sa pagod. Mga taong pinipilit ngumiti kahit masakit na ang likod. Mga trabahador na kailangang magmukhang maayos kahit kapos ang sahod at kulang sa pahinga. At sa ibabaw ng lahat ng iyon ay nakatayo ang manager ng hotel, si Rizalin Celdran. Maganda si Rizalin, matangkad, makinis, palaging planchado ang uniforme at laging may matalim na tingin na parang kayang basahin ang pagkukulang ng tao sa isang sulyap lang. Sa paningin ng mga board member, isa siyang ehemplo ng disiplina at profesionalismo. Ngunit sa mga empleyado, isa siyang bagyong pwedeng sumira ng araw, trabaho at dangal sa isang maling kibot lang. Luneta, bakit hindi pa napapalitan ng floral arrangement sa front desk? Mukhang lantana, sabi ni Rizalin habang naglalakad sa lobby ng may hawak na tablet. Ma'am, kararating lang po ng supplier. Ipapalagay ko na po agad. Sagot ng receptionist na si Luneta Baring, agad na nagtuwid ng tayo. At ikaw, Fermin, baling nito sa bellboy na may dalang bagahe ng isang dayuhang bisita. Huwag kang ngiting-ngiti. Hindi ka binabayaran para maging entertainer. Bilisalo. Opo ma'am, mahinang sagot ni Fermin saludo sabay yuko. Mula sa gilid ng reception, tahimik lang na nagmamasid si Maylisa Torrio, isa sa mga housekeeping staff ng hotel. Hindi siya palaimik na tao, ngulit marami siyang napapansin. Sa ilang taon niyang pagtatrabaho roon, kabisado na niya ang kilos ng mga tao. Alam niya kung sino ang mabait kapag may nakakikinig at kung sino ang totoong may malasakit kahit walang nakakakita. Simple lang si Maylisa, 29 na taong gulang, morena, hindi mahilig sa kolorete at laging nakapusod ang buhok. Lumaki siya sa La Trinidad at maagang huminto sa pag-aaral para alagaan ang ina na may sakit sa bato. Sa kanya umiikot ang maliit nilang pamilya. Siya ang naghahanap buhay, siya ang bumibili ng gamot, siya ang umaalalay sa nakababata niyang kapatid na si Narsing na nag-aaral pa lang sa kolelyo. Madaling araw pa lang ay gising na si Maylisa araw-araw. Nagluluto siya ng lugaw para sa ina, nagtitimpla ng gamot, saka sasakay ng jeep pababa sa lungsod para umabot sa unang shift. Hindi man grande ang buhay niya, marunong siyang magtiis. Pero may mga araw na kahit ang matibay ay napapagod din. Maylisa, tawag ni Tasing Mabilog mula sa service hallway, ang kusinerang parang laging may baong sermon at lambing sa iisang tono. Kumain ka muna bago ka mahilo. Kanina ka pa di napapahinga. Later na po Ate Tasing. Lilinisan ko lang po yung sa third floor rooms. Later ka ng later. Para kang kandilang nauubos. Oh, eto. Tinapay muna.
Napangiti si Maylisa at tinanggap ang tinapay. Salamat po. Hindi kalayuan, naroon din ang gwardyang si Berto Laksamana. Matipuno na dati, ngunit bahagyang yumuko na ang balikat dahil sa edad at tagal sa trabaho. Tahimik din itong tao, ngunit kapansin-pansin ang kabutihang loob. Madalas ay siya ang palihim na bumibili ng kape para sa utility staff kapag malamig ang madaling araw. Maylisa, tawag nito. May matanda na naman sa labas. Kanina pa nakaupo sa gilid ng waiting bench. Napatingin si Maylisa sa malaking glass wall ng lobby. Sa labas, sa may bahagi ng covered entrance malapit sa paso ng ornamental plants, may isang matandang nakasuot ng lumang abuhin ng polo at kupas na pantalon. Gusot ang buhok, makapal ang balbas at may hawak na maliit na supot na tila iyon lang ang tanging pag-aari niya. Hindi siya nanhihingi, hindi rin siya nanggugulo. Tahimik lang itong nakaupo, nakatingin sa mga pumapasok at lumalabas na tao na para bang may matagal na siyang hinihintay. Siya na po ba? Tanong ni Maylisa. Tumanggo si Berto. 3 beses ko na siyang nakita ngayong linggo. Hindi ko naman mapalayas ng marahas. Wala namang ginagawang masama. Sa totoo lang, napansin na rin ni Maylisa ang matanda sa mga nakaraang araw. Minsan sa umaga, minsan sa dapit hapon, laging pareho ang pwesto, malapit sa lobby pero hindi lubos na pumapasok. Parang may hangganang siya lang ang nakakakita. Sino kaya siya? Bulong ni Maylisa. Malay mo, dating staff. O baka may hinihintay talagang kamag-anak. Sagot ni Berto. Ngunit may kakaiba sa matanda. Hindi dahil sa dumi ng kasuotan niya, hindi dahil sa payat niyang katawan, kundi dahil sa paraan ng pagtitig niya sa hotel. Hindi iyon tingin ng taong basta napadpad lang. Parang may malalim siyang pagkakakilala sa bawat ilaw, bawat haligi, bawat kanto ng gusali. Kinahapunan, nang bahagyang humupa ang dagsa ng bisita, naglakas loob si Maylisa na lumapit sa labas habang may bitbit na paper cup ng mainit na tsaa at 2 pirasong monay na itinabi ni Tasing. Lolo, mahinang tawag niya. Dahan-dahang nag-angat ng mukha ang matanda. Malalim ang mga mata nito, ngunit hindi ligaw. Pagod? Oo. Malungkot? Oo. Pero hindi hungkak. Inyo po ba to? Tanong ni Maylisa habang iniaabot ang tsaa at tinapay. Bahagyang nagulat ang matanda. Para sa akin? Opo. Baka po kasi giniginaw kayo. Ilang segundong napatitig lang ito sa kanya bago tinanggap ang paper cup. Nanginginig ang kamay, pero maingat. Parang sanay noong may pinapahalagahan. Salamat, Hija. Mahinang nitong sabi. Malalim ang boses kahit lupaypay. Bihira na ang taong nagbibigay ng walang hinihinging kapalit. Ngumiti si Maylisa. Wala naman pong masama sa pag-abot ng kaunting tulong, sandaling natahimik ang dalawa. Mula sa loob ng hotel ay tanaw ang mga empleyadong abala, ang mga bisitang nakangiti, at ang malamig na liwanag ng lobby. Madalas po kayong nandito. May hinihintay po ba kayo? Tumingin ng matanda sa itaas, sa harap ng gusali. May mga lugar kasing kahit gusto mong takasan, kusang bumabalik ang paa mo. Napakunot noo si Maylisa. May kakilala po ba kayo rito? Hindi agad sumagot ang matanda. Humigop muna ito ng tsaa, saka marahang tumanggo. Matagal na panahon na ang lumipas. Iba na ang mga mukha, iba na ang boses, pero ang lugar, may mga bagay na hindi marunong magpanggap. Hindi lugos maunawaan ni Maylisa ang ibig nitong sabihin, pero may kakaibang bigat sa mga salita nito. Hindi ito tunog gala, hindi rin ito tunog taong wala ng bait. Tunog ito ng isang taong maraming alam, ngunit pinipiling huwag munang magsalita. Anong pangalan po ninyo, Lolo? Saglit itong napatingin sa kanya. Severino, ako naman po si Maylisa. Magandang pangalan. Bago pa siya muling makapagtanong, may boses na sumingit mula sa likuran. Lumeta, anong ginagawa mo riyan? Agad siyang napalingon. Nasa pinto si Lumeta, nakataas ang kilay at halatang nandidiri sa esena. Staff ka ng hotel, hindi charity worker. Kung gusto mong pakainin ng palaboy, sa labas ng oras ng trabaho. Pero break time ko naman po. Sagot ni Maylisa. Break time mo.
pero suot mo ang uniforme ng Amaranth. Gusto mo bang makita ng guest na nakikipagkwentuhan ka sa kung sino-sinong marurumi sa labas? Namula si Maylisa sa hiya. Ngunit mas tumindi ang naramdaman niyang inis nang napansin niyang narinig yun ni Severino. Hindi ito nagsalita. Ibinabalang nito ang mata sa hawak na tasa ng tsaa. Pasensya na po, mahinang sabi ni Maylisa kay Severino. Pero bago siya makaalis, nagsalita ang matanda. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa kabaitan. Natigilan si Maylisa. Sa sandaling iyon, may kung anong kurot sa dibdib niya. Parang biglang lumitang mundo sa pagitan ng malamig na bangketa at ng malaking pintuan ng hotel. Parang may kwento ang matandang ito na hindi kayang ikubli ng maruming damit. Pagbalik niya sa loob, nasalubong niya si Rizalin. Maylisa, malamig nitong sabi. Nakikita kita kanina. Huwag mong kakalimutan ng lugar mo rito. Hindi hotel shelter ang pinagtatrabahuan mo. Opo, ma'am. Pigil na sagot niya. Isa pa. Sabihan mo si Berto na huwag basta-basta nagpapasok ng kung sino-sinong palaboy sa vicinity. Nakakasira sa ambience. Opo. Ngunit sa loob-loob ni Maylisa, may tumututol. Hindi niya alam kung bakit pero hindi niya matanggap ang paraan ng pagsasalita nila tungkol sa matanda. Lalo na't ni minsan ay hindi niya itong nakitang manggulo o manghingi. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi na ng tahimik niyang routine si Severino. Kapag may natitirang pandesal si Tasing, itinatabi niya iyon. Kapag masyadang malamig, dinadalhan niya ng tsaang matanda. Minsan ay kinakausap din ito ni Berto. Minsan naman ay si Fermin na minsan nag-abot ng lumang jacket ng walang imik. Salamat, iho, sabi ni Severino noon kay Fermin. Okay lang po, Lolo. Luma na po yan sa akin. Ang pagbibigay ng gamit na pwede pang pakinabangan ay tanda ng pusong hindi maramot. Napangiti si Fermin kahit naiilang. Parang ang lalim niyo pong magsalita. Bahagyang natawa si Severino, ngulit mabilis ding nawala ang ngiting iyon. May mga taong maraming sinasabi dahil wala silang pinagdaanan. May mga taong konti lang ang salita dahil ubos na ang kayang ilabas ng puso. Hindi man nila lubos maintindihan, kapwa nilang naramdaman ni na Maylisa at Fermin na hindi pangkaraniwan ang matanda. At habang tumatagal, lalo nilang napapansin na tila kabisado nito ang hotel. Isang hapon habang naglilinis si Maylisa ng hallway malapit sa lumang function wing, nakita niyang nakatayo roon si Severino sa may bukas na pintuan. Hindi niya alam kung paano ito nakapasok nang hindi napapansin. Lolo? Nagulat niyang tawag. Dahan-dahang nilingon siya ni Severino. Nakatingin ito sa isang lumang framed photograph na nakasabit sa dingding. Isang black and white na larawan ng hotel noong bagong tayo pa lamang. Hindi malinaw ang mga mukha sa litrato. Ngunit may grupo ng mga taong nakatayo sa harap ng gusali habang may hawak na ribbon para sa opening ceremony. Minsan, bulong ni Severino sa kanya, ang isang lugar parang tao rin. Kapag napabayaan mo, nag-iiba ang ugali. Napatingin si Maylisa sa litrato, saka sa kanya. Parang kilalang-kilala niyo po talaga ang hotel na to. Ngunit sa halip na sumagot, lumakad si Severino palayo. Mabagal ngunit sigurado ang hakbang. At doon unang sumibol sa isip ni Maylisa ang tanong na hindi na siya tinantanan buong gabi. Sino nga ba talaga si Severino? Sa pag-uwi niya sa maliit nilang inuupahang bahay sa La Trinidad, wala siyang ibang iniisip kundi ang matandang madungis na tila may malalim na koneksyon sa Hotel Amaranth. Habang pinapainom niya ng gamot ang kanyang ina na si Aling Sabel at inaabot ang baon na ulam para sa susunod na araw, panay ang balik ng isena sa isip niya. Ang paraan ng pagtitig ni Severino sa lumang litrato. Ang lalim ng mga silitang binitiwan nito. At ang pakiramdam na parang ang hotel mismo ay may lihimitang kinikilala siya. May iniisip ka na naman, anak, sabi ng kanyang ina habang nakahiga sa lumang kama. Kanina ka patahimik. Wala po iyon, Nay, mahinang sagot ni Maylisa habang inaayos ang kumot nito. Pagod lang.
Kilala kita. Kapag pagod ka, mabilis kang makatulog. Kapag tahimik ka, may bumabagabag sa'yo. Napangiti ng bahagya si Maylisa. Kahit mahina na ang katawan ng kanyang ina, matalas pa rin itong umunawa. May matanda lang po sa hotel, sabi niya pagkaraan. Parang ordinaryong palaboy siya kung titingnan pero parang hindi. Hindi lahat ng marumi ay mababa, tugon ng kanyang ina, at hindi lahat ng malinis ay marangal. Natahimik si Maylisa. Minsan talaga, mas maikli ang sinasabi ng matatanda pero mas mabigat ang tama sa puso. Kinabukasan, mas malamig kaysa karaniwan ng simoy sa Baguio. Maaga pa lang ay abala na ang Hotel Amaranth dahil may darating na grupo ng investors mula Manila. Nagmamadali ang housekeeping sa pagpapalit ng linens, ang front desk sa pag-aayos ng reservation lists at ang kitchen sa paghahanda ng welcome refreshments. Nakatayo si Rizalin sa gitna ng lobby, tanga ng tablet, habang tila lahat ay gusto ng kontrolin sa isang tingin lang. Luneta, doblehin mo ang pag-check sa VIP arrivals. Ayokong may sabit. Opo, ma'am. Tinyo, pag-isigurado na walang nakatambay sa may entrance, lalo na yung mga nagmumukhang pulubi. Naintindihan mo ba? Opo, Ma'am Riz. Narinig iyon ni Maylisa habang may hawak na fresh towels. Hindi siya nagsalita, pero alam niya kung sino ang tinutukoy ng manager. Sa pantry, nadatnan niya si Tasing na abalang-abala sa pagtitikim ng malaking kaldero ng sinigang na para sa staff meal. Oh, Maylisa, sabi ng kusinera. Pakisabi kay Fermin na ipasok na yung crate ng gulay. Maya-maya lalong gugulo rito. Opo, Ate Tasing. Tsaka ito, magtabi ka ulit kung gusto mong bigyan yung matanda. Alam kong ikaw na naman ang gagawa niyan. Napatingin si Maylisa. Halata po ba? Anak, sa kusina pa lang naaamoy ko na kapag may mabait na balak ang isang tao. Natatawang sabi ni Tasing. Pero mag-ingat ka kay Rizalin. Mainit mata niya sa kahit sinong may pusong mas malambot kaysa sa kanya. Makalipas ng ilang oras, nagsimulang dumating ang mga bisita. Maayos ang galaw ng lobby, tunog ng rolling luggage, mahinang tugtog ng piano recording, amoy ng imported perfume at mamahaling leather bags. Sa unang tingin, perpekto ang lahat. Ngulit sa mga panahong halos sabay-sabay ang pagdating ng mga tao, doon din mas madaling mapansin ang hindi nababagay sa mata ng mga mapaghusga. Nakapasok sa lobby si Severino. Hindi naman ito tuluyang lumapit sa reception, dahan-dahan lamang itong naglakad papasok, tila nanghihina at umupo sa dulo ng sofa sa waiting area. Bahagyang nanginginig ang kamay nito at waring giniginaw sa lakas ng air conditioning. Sa unang panahon, nasa gitna na mismo ang maringal na lobby. Agad itong napansin ni Luneta. Ma'am Riz, pabulong ngunit talim niyang sabi habang nakatitig sa matanda. Nakapasok na naman yung palaboy. Mabilis na palingon si Rizalin. Pagkakita niya sa Severino ay tila kumunot ang buo niyang mukha. Berto, malakas niyang tawag. Luhapit ang gwardya. Ma'am, bakit nasa loob yan? Ma'am, hindi ko po napigilan. Parang nahihilo yata. Hindi ko problema kung nahihilo siya. Problema ko ang imahe ng hotel. Nakatingin ng ilang bisita. May isang bata pang nagtatanong sa ina niya kung bakit marumi ang damit ng matanda. Naroon din si Fermin na may hawak na bagahe at si Maeliza na papalapit pa lamang mula sa hallway. Tahimik lang si Severino. Hindi ito sumasagot, hindi rin lumalaban. Nakaupo lang, bahagyang yumuko, tila pinipigilan ng sariling manghina. "Paalisin mo siya!" utos ni Rizalin kay Berto. "Ma'am, baka po pwedeng painumin muna ng tubig," singit ni Maeliza na kagagaling lang sa gilid. Biglang tumalim ang tingin ng manager sa kanya. "Hindi kita tinatanon!" Natahimik si Maeliza, mulit hindi siya umalis. Mula sa gilid ng lobby, dumaan si Tasing na may dalang tray para sa service staff sa function room. Nandoon ang ilang mangkok ng sinigang, kanin at pritong galunggong. Nakita iyon ni Rizalin at sa isang iglap na walang nakaaasahan, bigla niyang hinablot mula sa tray ang isang mangkok ng sinigang. "Kung gutom ka, eto!" sigaw niya. At bago pa makakilos ang iba, ibinuhos niya ang mangkok ng sinigang sa kandungan at dibdib ni Severino. Napasinghap ang buong labi.
Kumalat ang sabaw sa kupas nitong polo. Kumapit ang gulay at butil ng kanin sa tela. Napatagilid ng matanda sa upuan, napapikit sa init at kahihiyan. May ilang bisitang napahinto, may isang babaeng napasapu sa bibig. Maging si Tasing ay natulala, hawak pa rin ang tray na biglang gumaan. "Ma'am!" sigaw na May Liza, nanginginig ang boses. Agad siyang lumapit kay Severino at lumuhod sa harap nito. "Lolo, okay lang po ba kayo? Napaso po ba kayo?" Hindi agad nakapagsalita ang matanda. Nanginginig ang labi nito. Hindi dahil sa init ng sabaw lamang, kundi sa tindi ng paglapastangan na nangyari sa harap ng napakaraming tao. "Umalis ka sa harap ko!" sabi ni Rizalin kay Berto. "Wala kang lugar dito!" Ngulit bago pa ito makadagdag ng isa pang salita, bumukas ang elevator sa kabilang dulo ng labi. Lumabas doon si Don Ismael Vergara, isa sa mga pangunahing senior shareholder na bihirang magpakita ng walang mahalagang dahilan. Kasama niya ang dalawang lalaking nakasuit, isang babae na may hawak na folders at isang matangkad na binata na nasa edad 30. Maayos ang bihis, may malalim na titig at halatang bagong dating mula sa biyahe. Abala sana sa paglakad si Don Ismael patungo sa lobby center nang mapatitig siya sa eksena. "Anong nangyayari rito?" malakas niyang tanong. Kasabay noon napatitig ang binatang kasama niya kay Severino. Sa unay parang hindi pa siya makapaniwala. Nanginginig ang dibdib niya habang unti-unting lumapit, para bang may matagal na pangarap o bangungot na biglang tumayo sa harap niya. Nakita niya ang mukha ng matanda sa kabila ng dumi, ng sabaw, ng mahabang panahon na nagdaan. "Lolo," mahinang sabi. Walang ibang nakarinig sa una, ngunit sa ikalawang hakbang niya, mas lumakas na ang boses. "Lolo!" Napalingon ang lahat. Lumapit ang binata kay Severino na parang hindi mahalaga ang mamahaling sapatos niya sa talsik ng sabaw sa sahig. Lumuhod siya sa harap ng matanda at hinawakan ng nanginginig nitong balikat. "Lolo, ako po si Kael. Si Kael." Halos mabasag ang boses niya. "Ako po to." Nag-angat ng mukha si Severino. Ilang sandali siyang napatitig sa binata. Tulad ng unti-unting paggising mula sa mahabang pagkakahimlay, lumabo ang mga mata niya bago siya bahagyang napangiti. "Kael," mahinang sabi. Namamayani ang katahimikan. Hindi alam ni Luneta at Tinyo kung saan titingin. Si Berto ay tila napako sa kinatatayuan. Si Tasing ay napahawak sa dibdib. Si May Liza naman ay napatitig lang sa matanda at sa binatang yumakap sa kanya na parang natagpuan ng nawawalang bahagi ng buhay niya. At doon sumigaw si Don Ismael, galit na galit, naminginig sa tinding puot. "Anong kabastusan ang ginawa ninyo?" sigaw niya habang nakatingin kay Rizalin. "Alam ba ninyo kung sino ang pinahiya ninyo?" Hindi makasagot si Rizalin. Ngayon lang yata siya nakaranas na siya lang ang mawawalan ng boses. "Siya," marining sabi ni Don Ismael habang nakaturo kay Severino. "Siya ang tunay na nagtatag ng Hotel Amaranth. Siya ang pangunahing may-ari ng hotel na to." Parang huminto ang oras. May mga bisitang napaatras. Ang ilang staff ay hindi makapaniwala. Si Luneta ay napaupo sa gilid ng reception chair. Si Tinyo ay namutlang parang mawawalan ng loob. Si Fermin ay halos mabitawan ng hawak niyang luggage cart. "Imposible," bulong ni Luneta. Ngunit hindi pa roon natapos ang pagkabigla. Lumapit ang babaeng may hawak na folders. Isang elegante ngunit matigas ang mukhang babae na kalaunan ay makikilalang si Isadora Velez, legal counsel ng pamilya Valmores. Binuksan niya ang isang folder at inilabas ang ilang papeles. "May updated confirmation kami sa identity at trust records," ani niya. "Matagal na naming hinahanap si Ginoong Severino Valmores." Valmores! Doon lamang nayanig ng lubusan ng lahat. Ang apelyidong matagal nang naririnig sa mga lumang kwento ng hodel. Ang pangalang inakala ng marami ay bahagi na lang ng kasaysayang nilamon ng panahon. Si May Liza ay dahan-dahang napaupo sa sahig sa tabi ni Severino. Hawak pa rin ang panyo na ipinampupunas niya sa sabaw sa manggas nito. Biglang nagsanib sa isip niya ang lahat. Ang pamilyar na titig ng matanda sa bawat sulok ng hotel.
Ang kakaibang lalim ng pananalita nito. Ang pagtingin niya sa lumang litrato na parabang naroon siya noong kunanan niyon. Hindi siya basta palaboy. Hindi rin siya baliw. Isa siyang taong minsang may buong mundo sa lugar na ito at ngayoy bibuhusan ng sabaw at hinamak sa harap ng lahat. Nanginginig si Rizalin, gulit pinipilit mang buuin ng boses. Sir, hindi ko po alam. Akala ko po ay... Akala mo? Putol ni Don Ismael. At sapat na ang akala mo para lapastanganin ng isang matanda? Ganyan ba ang hospitality na ipinagmamalaki mo? Walang naisagot si Rizalin. Samantala, si Kyle ay hindi humihiwalay sa tabi ni Severino. Lolo, patawarin niyo ako. Ang tagal ko kayong hinanap. Sabi nila, patay na kayo. Sabi nila wala na kayong balak bumalik. Pinagmasdan siya ni Severino na tila pilit pinagdurugtong ang mga taon ng pagkawala. Pagkatapos ay marahang itinaas ang isang kamay at hinawakan ng pisngi ng apo. Lumahi ka na, mahinang sabi niya. Doon tuluyang napaiyak si Kyle. Sa gitna ng marangyang labi, sa harap ng mga kristal na ilaw at makingkinang na sahig, nabasag ang imahe ng perpektong kaayusan ng Hotel Amaranth. Ang mga taong sanay manghusga ay biglang nayanig. Ang mga sanay mag-utos ay biglang natameme. At ang matandang ilang araw nilang hindi pinapansin, ilang araw nilang tinitignan bilang istorbo lamang, ay siya palang ugat ng mismong hotel na kanilang kinatatayuan. Ngulit sa kabila ng lahat, hindi sumigaw si Severino. Hindi siya gumanti. Hindi niya ipinahiya si Rizalin sa paraang inaasahan ng lahat. Sa halip, tahimik lamang siyang naupo habang pinupunasan ni Maylisa ang natuyong sabaw sa damit niya at habang nanginginig si Kyle sa tabi niya. Sa mga mata ni Severino, hindi galit ang nangingibabaw, kundi lungkot. Malalim, mabigat, halos mapunit na lungkot ng isang taong minsang nagtayo ng lugar na dapat sana ay tahanan ng dangal at paggalang. Gulit ngayoy naging entablado ng kanyang pinakamapait na kahihiyan. At habang unti-unting nagkakagulo ang paligid, habang may mga tumatawag, may mga nagbubulungan, may mga napapaatras sa hiya at gulat, isang bagay ang malinaw na sa lahat. Mula sa araw na iyon, hindi na muling magiging pareho ang Hotel Amaranth. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang lahat na patuloy na nakatutok at sumasabay sa bigat ng bawat pangyayari. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan saan man kayo naroroon. I-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood dahil habang lumalalim ang kwento, mas ramdam natin ang sakit, hiwaga at pagbabagong sabay-sabay nating nasasaksihan. Hindi pa rin makapaniwala ang buong lobby ng Hotel Amaranth sa revelasyong yumanig sa kanila. Ang matandang ilang araw nilang tinitignan bilang istorbo, ang lalaking binuhusan ng sinigang at hinamak sa harap ng mga bisita ay hindi pala isang karaniwang palaboy. Siya pala si Severino Valmores. Ang taong matagal nang binabanggit sa mga bulong ng matatandang empleyado. Ang pangalang minsang nakaukit sa pundasyon ng hotel. Ang lalaking nagtayo ng Hotel Amaranth bago pa ito maging simbolo ng luha at impluensya sa Baguio. Sa gitna ng gulat ng lahat, dinala si Severino sa presidential suite sa tulong ni Kyle, Maylisa, Berto at 2 medical staff ng hotel. Hindi pinayagan ni Don Ismael na manatili pa sa lobby ang matanda, lalo pa at halatang nanginginig ito, hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng nangyari. Habang paakyat sa elevator, panay pa rin ang tingin ni Maylisa si Severino. Hindi pa rin lubos pumapasok sa isip niya ang lahat. Ang matandang dinadalhan lang niya ng tsaa at tinapay sa nakaraang araw ay siya palang ugat ng hotel na ilang taon na niyang pinaglilingkuran. Pagpasok sa presidential suite, agad kumilos ang mga tao. Pinaghandaan ng malinis na damit si Severino, pinainitan ng tubig ang banyo at pinatahimik muna ang lugar. Saglit lumabas si Maylisa upang kunin ang first aid kit. Mulit nang bumalik siya ay nadatnan niyang nakaupo na sa sofa si Severino. Nakapalit na ng malinis na puting polo at dark slacks.
Kahit simpleng damit lang yun, biglang may ibang tindig ang matanda. Nandoon pa rin ang pagod, ang kapayatan at ang mga guhit ng matinding pinagdaanan sa mukha niya. Ngunit ngayoy mas malinaw na ang anyo ng isang lalaking dating may hawak sa mga malalaking posisyon. Sa tapat niya, halos hindi maalis sa pagkaluhod si Kyle. "Lolo, patawarin niyo ako." Paos nitong sabi. "Kung mas maaga ko lang kayong nahanap, kung mas maaga kong nalaman ang totoo." "Tumayo ka, iho," marahang sabi ni Severino. "Wala kang kasalanan sa mga taon na nawala." Pero hindi agad tumayo si Kyle. "Akala ko po talaga wala na kayo. Simula nang mamatay si Papa, iba-iba na ang kwento na narinig ko. May nagsabi na umalis kayo ng bansa, may nagsabi namang nawalan na kayo ng bait, tapos may iba pang nagsabing kusa loro iniwan ang lahat." Napapikit sandali si Severino. Ang mga salitang iyon ay tila matagal na niyang inaasahang maririnig muli. "Maraming taong nakinabang nang mawala ako," sagot niya. "Kaya mas madali para sa kanilang ikalat na wala na akong karapatang bumalik." Sa gilid ng silid, tahimik na nakatayo si Isadora Velez, ang abogadang kasama ni Don Ismael. Katabi niya si Ben-Hur Dimaandal, ang chief accountant na noon lang muling nagpakita sa hotel matapos ang mahabang panahong paglayo, at si Gaspar Lojo, ang retiradong operations head na dating kanang kamay ni Severino noong panahong nagsisimula pa lamang ang Amaranth. "Seve, hindi ko akalaing aabutan pa kitang buhay." Napalingon si Severino at bahagyang ngumiti. "Mukhang matagal pa akong mamamatay, Gaspar." Ngunit kahit may bahid ng biro ang tono, mabigat pa rin ang hangin sa silid. Lumapit si Maya Liza na may dalang tuwalya at maligamgam na tubig. "Lolo Severino, ipapahid ko lang po ito sa kamay ninyo. Medyo may pamumula pa po." Napatingin sa kanya ang matanda. May kabutihang hindi niya malilimutan sa mukha ng dalaga. "Salamat, hiha." Namula ng bahagya si Maya Liza. "Pasensya na po kung wala po akong nagawa agad kanina." "May ginawa ka," sagot ni Severino. "Ikaw ang unang lumuhod para tulungan ako. Sa panahong maraming nakatingin lang, sapat na ang pusong marunong yumuko para sa kapwa." Hindi nakasagot si Maya Liza. Kumirot ang lalamunan niya sa narinig. Makalipas ng ilang sandali, nagsimula ng mag-ayos si Isadora ng mga kailangang pag-usapan. "Kailangan po nating maging maingat. Nakalabas na ang insidente sa labi sa ilang cellphone videos ng bisita. Kung kumalat ito bago natin maayos ang legal at internal situation, baka maunahan tayo ng mga taong gustong baluktutin ang kwento." Hindi na mahalaga ang video. Biglang sabat ni Don Ismael na kararating lang mula sa labas matapos pagalitan ang management team. Ang mahalaga ngayon ay maipaliwanag sa board kung bakit itinago sa loob ng napakaraming taon ang pagkawala ni Severino. Dito tumahimik ang lahat. Si Kael ang unang nagsalita. "May mga dokumento po bang hawak ang lolo ko? Mga papeles na magpapatunay sa shares niya at sa status niya sa hotel?" Tumangko si Isadora. "May ilan pero hindi lahat ay nasa atin. Ang totoo, matagal nang may kumikilos sa likod upang palabasing hindi na kayang humawak ng anumang desisyon si Ginoong Severino. At habang wala siya, dahan-dahang lumaki ang impluensya ng ilang taong hindi naman talaga dapat nangunguna rito." "Maver Hizon," mariing sabi ni Don Ismael. Agad na patingin si Maya Liza. Narinig niya na ang pangalang iyon noon, isa sa mga board members na bihirang makita ng staff, ngunit madalas banggitin kapag may biglaang pagbabago sa budget, supplier o bagong patakaran. Tumanggo si Ben-Hur. Siya ang may pakana sa maraming overpricing sa contracts, pati ilang dating empleyado tinanggal para palitan ng mga taong sunod sa kanya. "At si Rizalin?" tanong ni Kael, mahigpit ang panga. "Isa lang siya sa mga ginamit na mukha," sagot ni Gaspar. Pero hindi ibig sabihin noon ay inosente siya. Matagal ng reklamo ng staff ang ugali niya. May diskriminasyon, may pang-aabuso, may pananakot, pinaghalong takot at yabang, kaya naging ganyan. Sa kabilang banda ng hotel, habang tahimik ang presidential suite, nagkakagulo naman sa management office. Pabalik-balik sa paglalakad si Rizalin Celdran. Pumuputla pa rin siya at hindi mapakali. Nasa loob din ng silid sina Luneta at Tiniro, kapwa hindi makatingin ng diretso. "Walang kahit sino sa inyo ang magsasalita sa media kung may magtanong,"
Sabihin nyo, misunderstanding lang lahat. Ma'am, nanginginig sabi ni Luneta. Paano pong misunderstanding iyon? Siya pala talaga ang may-ari. Tumahimik ka, sigaw ni Rizalin. Hindi ko alam kung sino siya. Pero ma'am, sabat ni Tino, kahit po hindi natin alam, mali pa rin po talaga yung ginawa. Biglang lumingon si Rizalin sa kanya, nagliliyab ang mga mata. Ngayon ka pa nagsalita? Kanina, sunod ka rin ng sunod. Natahimik si Tino, wala siyang naisagot. Sa totoo lang, hindi lang takot ang nararamdaman ni Rizalin. May halo iyang galit. Galit na sa isang iglap ay gumuho ang imaheng matagal niyang binuo. Ilang taon niyang pinilit umakyat sa mundong laging tumitingin sa pinanggalingan ng tao. Galing siya sa hirap. Naranasan niyang maliitin noon dahil sa suot, sa puntong minsan ay hindi siya pinapasok sa isang mamamahaling establishmento noong wala pa siyang trabaho. Nang magkaroon siya ng posisyon sa Hotel Amaranth, nangako siya sa sariling hindi na siya muling magmumukhang maliit. Ngunit sa pag-akyat niya, nakalimutan niyang maging tao. Samantala, kinagabihan, ipinatawag ni Don Ismael ang ilang piling empleyado sa isang private conference room. Sina Maylisa, Berto, Fermin, Tasing at Paloma Reniva mula HR. Hindi ito formal na investigasyon pa lamang, ngunit gusto muna nilang marinig ang totoong kalagayan sa loob ng hotel mula sa mga taong nasa ibaba. Nag-aatubili pa noong una si Fermin, ngunit si Tasing ang unang nagsalita. Kung gusto niyo po ng totoo, matagal nang masama ang sistema rito, sabi niya. Kung sino ang mayaman o mukhang importante, iyon ang pinaglilingkuran ng husto. Pero kapag ordinaryong guest, matatanda o mukhang walang pera, parang istorbo na agad. Hindi lang po guest, dagdag ni Paloma, pati empleyado. Ilang beses akong nag-forward ng complaints laban kay Rizalin, pero palaging may humaharang. Minsan sa admin, minsan sa board contact. Yung dating valet na si Neryo, tinanggal dahil daw bastos, pero ang totoo, sumagot lang nang murahin siya ni Tino sa harap ng guest. Ako po, mahinang sabi ni Maylisa. Marami na rin akong nakita. May mga utility staff na pinagadalitan kahit walang kasalanan. May isang matandang dishwasher po na pinilit mag-resign dahil mabagal na raw kumilos. Tapos, may mga supplier na inuuna dahil may under-the-table na usapan. Tahimik na nakinig si Severino sa lahat ng yon. Habang lumalalim ang gabi, dahan-dahan ding nalalantad sa kanya ang kabulukan ng hotel na minsan niyang itinayo kasama ang kanyang asawang si Lourdes. Naaalala niya ang mga panahong nagsisimula pa lang sila, na ang unang pangarap nila ay lumikha ng hotel na hindi lang maganda sa mata, kundi marangal sa loob. Isang lugar na kahit yaman o mahirap ang pumasok ay may pantay na paggalang. Napabuntong hininga siya. Kasalanan ko rin, mahinang sabi. Nagulat ang lahat. Lolo, sabi ni Kael. Huwag niyo akong pigilan. Kung noon pa ako humarap, kung hindi ako tumakbo sa sarili kong sugat, baka hindi umabot sa ganito. Walang nagsalita. Lahat ay nakaramdam sa bigat ng kanyang pagsisisi. Matagal nang pasan ng pagkawala ng asawa niyang si Lourdes. Sunod noon ng pagkawatak-watak ng pamilya. At nang tuluyan siyang mawalan ng ganang humawak sa negosyo, pinabayaan niyang ibang tao ang dumidikta sa direksyon ng hotel. Sa paglayo niya, maraming masasamang kamay ang nagkaroon ng pagkakataon. Ngunit iba na ngayon. Iba na ang katahimikan sa mukha ni Severino. Hindi na ito katahimikan ng taong tumatakas, kundi katahimikan ng taong naghahanda ng lumaban. Samantala, kinabukasan, sa unang pagkakataon matapos ng napakaraming taon, ipinapormal ni Severino ng internal review. Hindi pa buong board meeting, pero sapat na para magliyab ang kaba sa buong hotel. Pansamantalang sinuspende sina Rizalin, Luneta at Tino habang iniimbestigahan ang insidente sa lobby at ang mga kasunod nitong aligasyon. Agad ding ipinatigil ni Benhur ang ilang kahina-hinailang contracts. Ipinabalik ni Paloma ang records ng mga biglaang tinanggal sa trabaho ng nakaraang 3 taon. At higit sa lahat, inatusan ni Severino na maging tulay sa pagitan ng staff at ng bagong review panel. Ako po? Gulat na tanong ni Maylisa. Oo,
Ikaw ang unang nagpakita ng malasakit kahit hindi mo alam kung sino ako. Ang hotel na ito ay hindi lang kailangang ayusin sa papeles, kailangan din itong ayusin sa puso. At ang taong may malasakit sa maliliit ang siyang mas dapat pakinggan. Napaiyak si Maylisa. Hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa kauna-unahang pagkakataon, may nakakita rin sa kabutihan niya sa gitna ng mahabang panahong pagod at pagtitiis. Ngunit habang abala ang lahat sa muling pagbuo ng kaayusan sa loob ng Amarath, may isa pang unos na tahimik nang nabubuo sa labas. Sa isang pribadong sasakyan na nakaparada sa mas mababang bahagi ng kalsada, naninigarilyo ang lalaking hindi man lang nagpakita sa kaguluhan ng lobby ngunit matagal nang nakikiramdam sa bawat galaw ng hotel. Si Maver Hizon. Nasa kanya na ang balita. Buhay si Severino. Nakabalik si Kayel at nagsisimula ng gumalaw ang mga dokumentong matagal niyang pinilit ibaon. Bahagya siyang napangisi, pero walang tuwa sa mukha niya. Taning inis at banta. Kung gusto nilang maglinis, malamig niyang sabi sa kausap sa telepono, sisimulan nila sa apoy. At sa sandaling iyon, kahit bahagyang bumabalik na ang dangal ni Severino at unti-unti nang gumuguho ang kapangyarihan ng mga nagmalabis, malinaw na ang laban ay hindi patapos. Sapagkat ang kahihiyan sa lobby ay simula pa lamang. Ang totoong digmaan para sa kaluluwa ng Hotel Amaranth ay nagsisimula pa lang. Bago tayo magumpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang pasalamatan ng bawat isa sa inyo na patuloy na nakikisabay sa bigat at lalim ng kwentong ito. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan saan man kayo naroroon. I-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood dahil habang papalapit tayo sa mas mabibigat na revelasyon, mas dama natin na tila magkakasama tayong sumasaksi sa paglalantad ng katotohanan. Hindi nakatulog ng maayos si Maylisa ng gabing iyon. Matapos ang mga nangyari, ang pagkakabunyag ng katauhan ni Severino, ang biglaang pagsuspende kina Rizalin, Luneta at Tinio, ang mga lihim na unti-unting lumulutang at higit sa lahat ang banta ng isang lalaking hindi pa niya nakikitang ng personal ngunit ramdam na niya ang anino, si Maver Hizon. Parang naging mabigat ang bawat oras sa Hotel Amaranth. Maagang maaga pa lamang ay gising na siya sa kanilang inuupahang bahay sa La Trinidad. Naghahain siya ng lugaw para sa kanyang inang si Alinsabel habang nagbibihis na rin ang kapatid niyang si Nursing para sa eskwela. Ngunit kahit abala ang kamay niya, ang isip niya ay nasa hotel pa rin. Anak, mahinang sabi ng kanyang ina habang hinihigop ang lugaw, mas mabigat yata ang pasok mo ngayon. Napangiti si Maylisa pero halatang pilit. Parang may bagyong dadaan, Nay. Hindi ko lang alam kung gaano kalakas. Tinitigan siya ng ina. Kapag ang totoo ang kakampi mo, huwag mong katatakutan ng bagyo. Kadalasan ang unang tinatangay niyan ay ang kasinungalingan. Hindi na sumagot si Maylisa. Ngulit baon niya ang mga salitang iyon nang sumakay siya ng jeep pababa sa Baguio. Pagdating niya sa Hotel Amaranth, ramdam agad ang pagbabago sa himpapawad ng lugar. Tahimik ang lobby, ngulit hindi iyon ordinaryong katahimikan. Hindi iyon katahimikan ng marangyang hotel sa umagang malamig. Iyon ay katahimikan ng mga taong nag-aabang kung sino ang unang mababasag. May mga abogado sa gilid, may mga staff na nag-uusap ng pabulbong, may mga board representatives na paruot parito sa hallway. At sa reception desk kung saan dati ay nangingibabaw ang matalim na boses ni Rizalin at ang nakataas na kilay ni Luneta, may pansamantalang front desk team na inatasan ni Paloma Reniva from HR. Nasalubong siya ni Fermin sa may service corridor. Uy! Mahinang sabi nito. Ready ka na ba? Saan? Tanong ni Maylisa kahit alam na niya ang sagot. Sa gulo, sagot ni Fermin. May formal inquiry na raw mamaya. Darating ang mga auditor, legal team at ilang old shareholders. Napabuntong hinga si Maylisa. Kailangan na rin talaga. Ngunit kahit buo ang loob niya, hindi niya maikakailang kinakabahan siya. Hindi siya sanay sa mga legal meeting, sa mga salitang corporate, sa mga taong nakabarong o nakasuit na sanay mag-usap gamit ang mga terminong kayang lumunod sa katotohanan. Isa lang siyang housekeeping staff na nasangkot sa isang revelasyong mas malaki pa sa mundong kinasanayan niya. Bandang 10:00 ng umaga, nagsimula ang formal na board inquiry sa lumang function hall ng hotel.
Ang parehong wing na minsang tinititigan ni Severino na para bang may sariling alaala ang bawat haligi at kisame nito. Ngayon, nilagyan ito ng mahabang mesa, microphones, folders at recording equipment. Naroon si Don Yismael Vergara, seryoso at halatang hindi uurong sa laban. Naroon din si Isadora Velez, dala ang makapal na case files. Sa kaliwa nila ay nakaupo si Ben-Hur Dimaandal, may dalang financial summaries at audit notes. Sa dulo naman ay si Gaspar Lojo na kahit retirado na ay muling bumalik upang tumulong sa paglilinaw ng kasaysayan at mga operasyon ng hotel. Sa gitnang bahagi ng bulwagan, dumating si Severino Valmores. Hindi na siya mukhang palaboy ngayon, ngunit hindi rin siya nagpakitang parang hari. Simple lang ang suot niyang charcoal gray na barong-style jacket. Maayos ang buhok, malinis ang muka, ngulit higit sa lahat, iba na ang tindig niya. Hindi siya yumuyuko tulad ng mga araw na tahimik siyang nakaupo sa lobby. Hindi na rin siya mukhang taong pagod na pagod sa mundo. May pagod pa rin, oo, may bakas pa rin ng mahabang panahong pagkawala. Ngulit sa mga mata niya ngayon ay naroon ang isang bagay na matagal na wala, ang pasya. Kasunod niya si Kael, tahimik ngunit alerto. Sa bawat hakbang nito ay halatang handa siyang protektahan ng lolo bilang tagapagmana lamang, kundi bilang pamilyang muling natagpuan matapos ang mahabang panahon ng pagkawala. Sa kabilang panig ng silid, pinasok sina Rizalin, Luneta at Tinio. Wala na ang dating angas ng tatlo. Si Luneta ay maputla at halos hindi makatingin. Si Tinio ay halatang hindi nakatulog ng maayos at panay ang punas ng pawis sa noo. Si Rizalin naman, kahit maayos pa rin ang bihis at pilitang tikas, ay hindi na maitago ang matinding tensyon sa kanyang muka. Ngulit hindi lamang sila ang pinatawag. Isa-isang dumating ang iba pang testigo, si Paloma Reniva ng HR, si Delfo Sarmiento na matagal ng supplier ng hotel, si Orlina Bawit na dating front desk officer na nag-resign matapos pagalikan at siraan ni Rizalin, si Nereo Vardelion na dating valet na tinanggal matapos magreklamo sa pang-aabuso, at maging si Tasing Mabilog at Berto Laksamana na kapwa nakasaksi sa tunay na kalagayan sa ilalim ng pamamalakad ng mga nasuspende. Sinimulan ni Isadora ang inquiry sa formal na boses. Ang pagpupulong na ito, sabi niya, ay para alamin ang kabuuan ng mga insidenteng naganap sa Hotel Amaranth, kabilang ang pang-aabuso sa empleyado, diskriminasyon sa bisita at staff, irregularidad sa procurement at contracts, at ang insidente noong araw na pinahiya si Ginoong Severino Valmores sa lobby. Nang marinig ang buong pangalan ni Severino, bahagyang napababa ang tingin ni Rizalin. Unang tinawag si Paloma. Tahimik ngulit matatag siyang lumapit sa unahan. Ilang taon na siyang nasa HR, ngulit ngayon lamang siya nakapagsalita ng walang takot na may haharang sa kanyang ulat. May ilang reklamo po laban sa management, hindi lang po isa o dalawa. Sa nakalipas na 3 taon, nakapagtala kami ng maraming verbal abuse complaints, unfair disciplinary memos, forced resignations, at favoritism sa hiring at promotion. Bakit hindi po ito umabot sa full board? Tanong ni Don Yismael. Huminga ng malalim si Paloma. May nakakaharang po. Kapag ang reklamo ay may kinalaman kina Rizalin o sa mga pinapaboran niya, biglang nawawala ang dokumento o pinapabalik sa amin na kulang daw sa basehan. Minsan po ay diretsong may tumatawag mula sa office ni board member Maver Hizon. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, may marahang ungong ng bulungon sa silid. Sunod tinawag si Delfo Sarmiento. Medyo makapal ang katawan ni Delfo, nasa 50 anyos at halatang hindi sanay sa formal na paglilitis, pero buo ang loob nito. Ako po ang nagsusupply ng ilang kitchen produce at dry goods sa Amaranth simula pa noong panahon ni Sir Severino. Sabi niya. Pero mga 2 taon na ang nakalipas. Pinilit akong pirmahan ang bagong pricing scheme na halos doble sa dapat. Nang tumutol ako, sinabi sa akin ni Tinio na utos daw iyon mula sa taas. May dokumento ka? Tanong ni Ben-Hur. Iningatan ko po lahat, sagot ni Delfo, at inilabas ang ilang kopya ng quotations. Ito po ang original, at ito ang final billing na ipinasa sa accounting. Tahimik na tinignan ni Ben-Hur ang mga papel, sa kamariing tumango. Malaki ang diferensya. Hindi ito simpleng clerical error. Tinawag si Orlina Bawit.
Noon pa lang siya muling nakapasok sa hotel matapos ang halos 1 taon. Nanginginig siya noong una, ngulit nang magsalita ay parang natanggal ang bara sa dibdib niya. "Front desk officer po ako noon," sabi niya. "Isang gabi, may matandang mag-asawa na walk-in guest. Hindi sosyal ang suot nila at halatang galing sa biyahe, pero may pambayad naman sila. Narinig ko pong sinabi ni Ma'am Rizalin na ilagay na lang sila sa pinakalikod na room dahil baka raw hindi bagay sa ambience kung makikita ng VIP guests. Nang magtanong ako kung bakit, ako pa po ang pinahiya sa harap ng staff. After 2 weeks, pinag-resign po ako." Napapikit si Severino habang nakikinig. Bawat testimonya ay tila martilyong tumatama sa pundasyon ng pangarap nila noon ni Lourdes. Sunod na pinatawag sina Berto at Tasing. "Ang hotel po kasi," sabi ni Tasing sa paraang hindi nawawala ang pagiging diretsyo. "Hindi lang kusina at kwarto, may kaluluwa rin po ang isang lugar. At nitong mga nakaraang taon, parang unti-unting pinatay ang kaluluwang iyon. Lahat ng hindi mukhang mayaman o kapaki-pakinabang, minamaliit." Tumanggo si Berto. "At pati empleyado, ganun din. Kung wala kang kapit, ikaw ang unang sisihin." Pagkatapos ay tinawag si Maylisa. Doon siya totoong kinabahan. Habang naglalakad siya papunta sa unahan, pakiramdam niya ay naririnig niya ang tibok ng sarili niyang dibdib. Gulit nang mapatingin siya kay Severino at makitang tahimik itong nakatingin sa kanya, tila may kung anong lakas na dumaloy sa kanya. "Ako po si Maylisa Torrio, housekeeping staff." "Maylisa?" Mahinahong wika ni Isadora. "Maari mo bang ilahad ang personal mong mga nasaksihan?" Huminga siya ng malalim. "Opo, marami na po akong nakita sa hotel. May mga empleyadong pinapahiya kahit sa maliit na pagkakamali. May isang dishwasher po kami noon, si Mang Eloy. Matanda na po siya at mabagal kumilos pero masipag. Ilang beses po siyang pinaringgan na pabigat at dapat hindi na pinapatrabaho ang mga inutil hanggang sa siya na mismo ang umalis." Napababa ang tingin ng ilang staff na nakikinig. At tungkol po kay Severino, bahagyang nanginig ang boses niya. "Ilang araw ko po siyang nakikitang nakaupo sa labas o sa may gilid ng labi. Tahimik lang po siya, hindi nang hihingi, hindi nang gugulo. Nagdadala lang po ako minsan ng tsaa at tinapay kasi mukhang giniginiwan siya. Pero kahit hindi ko pa alam kung sino siya, naramdaman kong hindi tama ang tingin sa kanya ng mga tao rito. Noong araw ng insidente, nakita ko po mismo kung paanong binuhusan siya ng sinigang ni Ma'am Rizalin." Mabigat ang katahimikan pagkatapos noon. Sa wakas ay si Rizalin naman ang tinawag upang magpaliwanag. Lumabit siya sa harap. Kahit pilit pa rin niyang inaayos ang tindig, halata ang bitak sa kumpiyansa niya. "Aaminin ko po, mali ang ginawa ko. Hindi ko po alam na si Ginoong Severino pala iyon. Hindi ko intensyong insultuhin ang may-ari ng hotel." Ngulit bago pa siya tuluyang makalusot sa pahayag na iyon, biglang nagsalita si Severino sa unang pagkakataon simula nang magsimula ang inquiry. "Kung hindi ako ang may-ari, mas tama ba ang ginawa mo?" Napatahimik ang buong silid. Napatitig si Rizalin kay Severino. Wala siyang maisagot agad. "At kung hindi ako si Severino Balmores, nararapat lang bang buhusan ng pagkain ng isang gutom, madumi o mahirap na tao?" Namasa ang mga mata ni Rizalin. Hindi dahil inosente siya, kundi dahil sa unang pagkakataon, ibinalik sa kanya ang tanong na matagal na niyang tinatakasan. Noon, Mabagal niyang sabi, "Noon po kasi, ako rin yung tipong minamaliit. Galing po ako sa hirap. Ilang beses akong hindi pinansin noon dahil mukhang probinsyana lang ako. Nang umangat ako rito, nangako ako sa sariling hindi na ako magiging mahina. Hindi na ako magiging maliit." "Pero hindi mo napansing," mahinang sabi ni Mayalisa mula sa kinauupuan niya, "habang pinipilit mong huwag maliitin, ikaw naman ang nang maliit sa iba." Napapikit si Rizalin. Isang luhang hindi niya napigilan ang pumatak.
Ngulit walang awa o simpatyang agad tumapik sa bigat na maang ginawa niya. Dahil totoo rin na ang pinagmulan ng isang tao ay hindi sapat na paliwanag para sa pagiging malupit niya. Doon naman inilatag ni Isadora at Ben-Hur ang pinakamabigat na ebidensya. Ang trust documents, old share certificates, at ang mga original board resolutions na nagpapatunay na si Severino pa rin ang may pangunahing legal stake sa Hotel Amaranth at na si Kael ang taning lehitimong susunod sa ilang trust holdings sa oras na magpasya si Severino. Kasabay nito, inilabas din ang financial trail na tumuturo sa malawakang manipulasyon sa contracts at internal reporting. Ang mga pirma sa ilang modified approvals, sabi ni Ben-Hur habang itinuturo ang screen ng projector, ay dumaraan sa office ni Maver Hizon. May mga proxy authorizations din na may basbas na mga taong nakatalaga sa management. Kasama roon sina Rizalin at Tinio, dagdag ni Isadora. Napasubsob si Tinio sa kinauupuan niya. Hindi na siya nakapagsalita. Luneta naman ay tuluyan ng napaiyak, paulit-bulit na sinasabing sunod lang siya ng sunod at natakot lang siyang mawalan ng trabaho. Ngulit ang pinakamabigat na sandali ay nang tumayo si Severino at nagsalita sa harap ng lahat. Noong itinayo namin ni Lourdes ang hotel na ito, simula niya, hindi namin pinangarap na maging pinakamagarbo lang ito. Ang gusto namin, ito ang maging lugar na kahit sino ang pumasok, mayaman man o hindi, ay makakatanggap ng paggalang. Pero nagkulang ako. Nang masaktan ako ng buhay, tumalikod ako. At sa pagtalikod ko, napabayaan ko ang isang tahanang dapat ay prinotektahan ko. Tahimik ang lahat. Ngunit hindi pa huli ang lahat, tuloy niya. Hindi ako bumalik para maghiganti lang. Bumalik ako para ituwid kung ano ang baluktot. At simula ngayon, walang sino mang hahawak sa Hotel Amaranth na hindi marunong yumuko sa dignidad ng kapwa. Maya-maya, pumasok sa bulwagan ang dalawang lalaki mula sa Legal Enforcement Unit kasama ang isang opisyal na may dalang dokumento. May napatingin. May napahawak sa dibdib. Board member Maver Hizon, sabi ni Isadora, ay kasalukuyang hinaharap ang hiwalay na reklamong may kinalaman sa falsification, corporate fraud at coercive interference. Ang mga paunahing warrant at freezing orders ay naihain na. Nagkatinginan ng mga tao sa silid. Sa wakas, nagsisimula ng bumagsak hindi lamang ang mga utus-utusan kundi ang mismong ugat ng kabulukan. At habang naroroon si Severino, tuwid ang likod at walang yabang sa mukha, alam ng lahat na ang araw na iyon ay hindi lamang inquiry. Iyon ay paglilitis ng katotohanan. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, ang Hotel Amaranth ay muling nagsimulang huminga ng malinis. Bago tayo magumpisa sa huling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang pasalamatan ang bawat isa sa inyo na sumubaybay hanggang dito. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan saan man kayo naroroon. I-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood. Dahil sa bawat pagtatapos ng isang kwento, mas lalo nating nararamdaman na may mga sugat na naghihilom, may mga pusong natututo, at may mga buhay na tuluyang nababago. Matapos ang araw ng paglilitis sa loob ng Hotel Amaranth, hindi agad naging payapa ang lahat. Ang katotohanang lumantad sa harap ng board, staff at legal representatives ay parang bagyong dumaan sa pundasyon ng hotel. May mga tuyong dekorasyon na kinailangang tanggalin, may mga maling taong kinailangang alisin, at may sirang relasyon na hindi basta-basta maibabalik. Mulit sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, ang kaguluhang iyon ay hindi na bunga ng kapalaaluan at kasinungalingan. Ito ay bunga na ng paglilinis. Lumipas ang mga linggo at tuluyang natanggal sa pwesto sina Rizalin Celdran, Lumeta Baring at Tinio Bascunian. Hindi na sila nakabalik sa Hotel Amaranth. Ang mga kaso kayugnay ng discrimination, abuse of authority at corporate misconduct ay sinimulang asikasuhin ng legal team sa pangunguna ni Isadora Velez. Si Maver Hizon naman ay tuluyang naharap sa mas mabigat pang mga kaso na may kinalaman sa falsification, fraud at pananakot sa mga empleyadong nagtangkang magsabi ng totoo. Ngulit hindi roon umikot ang pagbabagong nais ni Severino.
Sabi niya isang umaga habang nakaupo sa veranda ng presidential wing, nakatanaw sa hamog na unti-unting bumabalot sa mga puno sa gilid ng hotel. Katabi niya si Kael, may hawak na notebook na puno ng bagong plano. Kailangan ding maramdaman ng mga taong naiwan na may bagong direksyon na talaga. Tumango si Kael. Kaya nga po gusto kong simulan na agad yung staff reforms, Lolo. Hindi pwedeng puro paglilitis at suspension lang. Dapat may malinaw ding pag-asa. Sa likod nila, dahan-dahang lumapit si Maeliza na may dalang tray ng salabat at pandesal. Sa kabila ng mga nangyari, hindi na nawala ang pagiging simple niya. Kahit binigyan siya ng mahalagang papel sa Staff Welfare Coordination, nanatili siyang pareho, maingat, magalang at may pusong marunong makinig. Lolo Severino, Kael, eto po muna, sabi niya. Napangiti si Severino. Hanggang ngayon, ikaw pa ang taga-abot ng mainit na inumin. Nasanay na po siguro ako, nahihiyang sagot ni Maeliza. Yan ang hindi dapat mawala sa hotel na ito. Tugon ni Severino. Ang ugaling hindi itinuturo ng manual pero siyang pinakanararapat maramdaman ng tao. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting nagbago ang Hotel Amaranth. Hindi agad sa pisikal na anyo. Hindi muna chandelier ang pinalitan. Hindi agad ang wallpaper, carpet o facade. Ang unang inasikaso ni Severino at ng bagong interim team ay ang mismong kaluluwa ng lugar. Sa pangunguna ni Paloma Reniva, Bemhur Dimaandal at Gaspar Loho, sinimulan ang malawakang review ng hiring policies, staff evaluations at guest service standards. Ibinaba ni Kael ang utos na walang empleyadong pwedeng pagalitan sa harap ng bisita o kapwa staff. Lahat ng reklamo ay dapat idaan sa tamang proseso. Binalik ang mga benepisyong tahimik na tinapyas sa mga nakaraang taon. Ang mga matagal ng contractual na dapat sanay regular na ay muling narepaso. Isang araw, ipinatawag ni Kael ang buong rank and file staff sa lumang ballroom. Noon, ang ballroom na iyon ang ginamit sa inquiry. Ngayon, ibang klaseng pagtitipo ng magaganap. Nasa unahan si Kael, katabi si Severino. Sa gilid ay naroon sina Maeliza, Fermin, Tasing, Berto, Paloma at iba pang team heads. Maraming ang kinakabahan. Ang iba nga ay nag-aalangan pa ring maniwalang na totoo ang mga pagbabagong ipinapangako. Alam kong marami sa inyo ang nasanay ng matakot. At alam kong mas madaling magduda kaysa umasa, lalo na kung matagal kayong nasaktan. Pero gusto naming malinaw ito. Ang Hotel Amaranth ay hindi na babalik sa dati nitong bulok na sistema. Tahimik na nakinig ang lahat. Hindi namin maibabalik agad ang lahat ng nawala, pero sisimulan naming itama ang bawat kaya naming ituwid. Kung may empleyadong iligal na natanggal, rerepasuhin namin. Kung may benepisyong inalis, ibabalik namin kung maaari. At higit sa lahat, walang maaapi rito dahil lang sa estado sa buhay, edad o itsura. Pagkatapos noon ay si Severino naman ang tumayo. Hindi malakas ang boses niya, pero sapat yun para mapatahimik ang buong ballroom. Matagal akong nawala. At habang wala ako, napabayaan ko ang lugar na dapat sana'y pinagtatanggol ko. Hindi ko na mababago ang nakaraan, pero habang may natitira pa akong lakas, sisikapin kong tiyaking ang hotel na ito ay hindi na magiging tahanan ng pagmamataas. May ilang staff na napayuko. Ang iba naman ay namamasa ang mga mata. Sa mismong pulong na iyon, inanunsyo rin ang ilang pagbabago sa posisyon. Si Maeliza Torrio ay formal na itinalagang Guest Relations and Staff Care Director, isang bagong posisyong nilikha upang tiyaking may boses ang mga ordinaryong empleyado at maproteksyonan din ang dignidad ng bawat bisita. Ako po? Halos pabulhong niyang tanong nang marinig ang pangalan niya. Ngumiti si Paloma. Oh, ikaw. At walang mas mabagay pa. Pero hindi po ako nakatapos. Housekeeping lang po ako. Hindi lang, putol ni Severino. Walang lang sa taong may malasakit. Maraming nakatapos pero hindi marunong tumingin sa kapwa. Ikaw, kahit pagod at gipit, marunong kang yumuko para sa nangangailangan. Napaluha si Maeliza.
Sa likod ng kanyang isip ay pumasok agad ng mukha ng kanyang inang si Aling Sabel, ang mahabang taon ng pag-aalaga. Ang mga gabing halos hindi siya makatulog kakaisip ng pambayad sa gamot. Hindi niya inakalang darating ang araw na may makakakita sa kanya hindi bilang simpleng tagalinis lamang, kundi bilang taong may kakayahang mamuno ng may puso. Si Fermin Saludo naman ay binigyan ng scholarship support para makapag-aral ng hospitality management habang nagtatrabaho. Si Berto Laksamana ay ginawang head ng Dignified Security and Guest Assistance Program dahil ayon kay Kael, ang seguridad ay hindi dapat takot ang unang ipinaparamdam, kundi proteksyon. Si Tasing Mabilog ay ginawang head ng bagong Heritage Restaurant concept ng hotel, isang proyektong nais itayo ni Severino bilang pagpupugay sa mga pagkaing Pilipinong nagbibigay ginhawa. Noong una, natawa si Tasing nang marinig ang plano. Heritage Restaurant? Ako? Sabi niya habang nakapamewang. Baka mamaya isipin niyo kung sino lang akong kusinerang mahilig magalit. Ati Tasing, natatawang sagot ni Kael. Kayo ang puso ng kusina rito. Kayo ang tipo ng kusinerang kayang magpakain at magpagaan ng loob ng sabay. At sa pagbubukas ng bagong restaurant ilang buwan makalipas, isa sa pinakaunang inilagay sa menu ay sinigang ng amaranth. Nang makita yun ni Maeliza sa draft menu, saglit siyang natahimik. Tumingin siya kay Severino na nooy hawak ang listahan at tahimik na nakangiti. Lolo, mahina niyang sabi, sigurado po ba kayo rito? Tumanggo si Severino. Hindi ko hahayaang ang sinigang ay manatiling alaala ng kahihiyan. Gagawin natin itong simbolo ng pagbangon. Ang isang sugat, kapag nahilom ng tama, pwedeng maging paalala ng lakas. Sa kabilang banda, hindi ganun kabilis ang naging paglalakbay ni Rizalin Saldran. Matapos siyang matanggal at sampahan ng kaso, tuluyan siyang naglaho sa mata ng maraming dating kakilala. Ang ilan ay iniwasan siya, ang iba na may ginawang halimbawa ng kapalaluan. Ngulit sa probinsya sa Pangasinan, sa lumang bahay na matagal niyang hindi binibisita, doon siya muling bumalik upang alagaan ang sarili niyang ina na matagal din niyang napabayaan. Isang hapon, habang pinupunasan niya ng bimpo ang noo ng matanda niyang ina, bigla nitong sinabi, "Anak, ang tagal mong nawala." Napahinto si Rizalin. "Akala ko noon," patuloy ang ina, "kapag yumaman ka at umangat, hindi ka na masasaktan. Pero bakit parang lalo kang napagod?" Doon tuluyan na pahagulhol si Rizalin, hindi na sa harap ng staff, hindi na sa boardroom, kundi sa harap ng babaeng nagluwal sa kanya. Walang make-up, walang titulo, walang tanggulan. Hindi nito binura ang ginawa niyang mali, pero doon nagsimula ang pinakamabigat na parusa niya, ang harapin ang sarili niyang naging anyo. Sina Luneta at Tineo naman ay hindi na muling natanggap sa alinmang malaking hotel sa Baguio matapos kumalat ang balita sa industriya. Napilitan silang magsimula sa mas mababang posisyon sa malalayong lugar, bitbit ang bigat ng maling sunod at maling pagpili. Samantala, sa Hotel Amaranth, patuloy ang hilom. Makalipas ang 1 taon, halos hindi na makilala ang dating klima ng lugar. Mas maliwanag ang labi, ngunit hindi dahil sa mas maraming ilaw, kundi dahil sa mas gumaan ang pakikitungo ng mga tao. Ang front desk ay hindi na lugar ng panghuhusga, kundi ng mahinahong pagsulubong. Ang housekeeping ay hindi na tila taninong dumadaan lamang, kinikilala na sila at may regular na consultations. Ang kitchen ay mas maayos, mas patas ang schedule at mas maaliwalas kahit abala. May programa na rin for senior employment at solo parent placements na ipinangalan ni Severino sa kanyang yumayong na asawa, ang Lourdes Foundation Wing. Sa maliit mulit maaliwalas na suite sa hotel, doon na piniling manirahan ni Severino. Ayaw na niyang bumalik sa dambuhalang mansyon na matagal nang nagmistilang puntod ng mga alaala. Mas gusto niya ang sweet na tanawang hardin at maririnig ang mahihinang yabak ng mga empleyadong may respeto, hindi takot. Araw-araw ay dumadalaw si Kael upang magulat ng mga bagong pagbabago. Minsan naman ay si Maeliza ang nagdadala ng tsaang sa labat. Kapag linggo, pumupunta rin sina Tasing, Berto at Fermin para sa simpleng merienda. Isang gabi, habang pinagmamasdan nila ang mahihinang ilaw sa hardin, nagsalita si Kael. "Lolo, sa tingin nyo,
Napapatawad na kayo ng Amaranth? Napatingin si Severino sa apo niya at bahagyang ngumiti. Ang mga gusali, iho, walang bibig para magsalita. Pero ang mga taong nasa loob nila, sila ang nagsasabi kung humihinga pa ang isang lugar. At sa nakikita ko ngayon, mukhang tinatanggap niya akong muli. Dumating ang gabi ng anibersaryo ng Hotel Amaranth. Puno ang Grand Hall ng mga empleyado, guests, bagong trainees mula sa Lourdes Foundation Wing at ilang dating staff na muling bumalik upang saksihan ang bagong yugto ng hotel. Walang magarbong palabas, walang kayabangang mensahe. Simple ngunit marangal ang programa. Nasa unahan si Maylisa, elegante ngunit hindi nagbago ang pagiging payak. Katabi niya si Aling Sabel na inimbitahan bilang spesyal na bisita at si Narsing na ngayoy malapit nang makapagtapos sa pag-aaral dahil sa mas gumanda ang kabuhayan nila. Naroon din sina Tasing at Berto, kapwa halatang proud sa naabot ng lahat. Sa gitna ng palakpakan, inakay ni Kael si Severino papunta sa entablado. Huminto ang lahat. Tumayo ang buong bulwagan. Ilang segundo munang tinignan ni Severino ang mga taong nasa harap niya. Mga empleyadong dating takot, mga bagong batang trainee, mga bisitang nakakaalam na ng buong kwento, at ang mga taong naging bahagi ng kanyang muling pagbabalik sa buhay. Pagkatapos ay nagsalita siya. Ang tunay na halaga ng isang hotel, sabi niya, malinaw at marahan, ay hindi nasusukat sa chandelier, sa marmol o sa bango ng lobby. Nasusukat ito sa paraan ng pagtrato natin sa taong walang maipakitang pera, sa mukhang pagod, sa matandang wala ng kislap ang damit, sa empleyadong tahimik lang na ginagawa ang tungkulin. Doon lumalabas kung sino talaga tayo. Tahimik ang lahat, marami ang napapaluha. Dati, patuloy niya, akala ko sapat nang maipagawa ko ang gusali para masabing may naitayo ako. Pero ngayon ko napatunayan, mas mahalaga ang mga pusong marunong respetuhin kaysa sa anumang dingding o dekorasyon. At kung may natutunan man ako sa huling yugto ng buhay ko, iyon ay ito. Ang dangal ng tao ay hindi dapat nakabatay sa suot, sa estado o sa laman ng bulsa. Napatingin siya kay Maylisa. May mga pagkakataon na ang isang tasa ng tsaa, isang pirasong tinapay o isang simpleng pagyuko para tumulong ay mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng kayang bilhin ng pera. Doon tuluyang napahagulhol si Maylisa. Hinawakan siya ng kanyang ina sa kamay. Si Kael na may napangiti habang pinupunasan ang sariling mga mata. Maging si Tasing ay napasinghot at kunwaring inaayos lang ang alampay sa balikat. Sa pagtatapos ng gabi, dahan-dahang pumalakpak ang buong bulwagan hanggang sa lumakas iyon at naging isang mahabang palakpakan ng pagkilala, paghihilom at bagong simula. At habang bumabagsak ang malamig na ambon sa labas ng Hotel Amaranth, malinaw na ang lahat. Ang matandang minsang tinapunan ng sinigang sa lobby ay hindi lamang bumalik upang mabawi ang pag-aari niya. Bumalik siya upang ituwid ang mali, buhayin ang dangal ng isang lugar, at ipaalala sa lahat na sa mundong puno ng panghuhusga, ang pinakadakilang tao ay hindi iyong pinakamayaman o pinakamakapangyarihan, kundi iyong marunong manatiling tao kahit may dahilan na siyang maghiganti.